Ang Tinig ng Panalangin ay ang lingguhang serye ng sundalo ng panalangin ng Salt and Light All. Tayo'y magdalanginan, ipapanalangin namin kayo at ipanalangin nyo rin kami. Ama naming Diyos, naway ang kalooban mo lamang ang siyang maghari sa sangkalupaan, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Ang kalooban mo ang siyang maging kalooban ko dito sa lupa para lang sa langit. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Pangkalahatang ideya ng aklat ng unang hari. Ang aklat ng mga hari ay nagsasaad ng lahat ng naging hari sa nahating kaharian. Ang hilagang kaharian na pinangalanang Israel at ang katimugang kaharian na pinangalanang Juda. Ang kwento ay nagpapalitan sa pagitan ng mga hari ng Israel at Juda, na ang tema ay ang kanilang katapatan o pagsuway sa Diyos. Ang tradisyonal na kinikilalang manunulat ng aklat ng hari ay si Propeta Jeremias. Bagamat hindi ito pinangalanan na siya nga, maaaring sinulat ito sa pagitan ng 560 at 540 bago dumating si Kristo. Nangyari na lamang ang pagkahati ng kaharian noong panahon ng anak ni Solomon na si Jeroboam. Ang 10 tribo na pinagkaisang Israel ay nakipag-isa kay rebelding Jeroboam na naging unang hari ng hilagang Israel. Tumiwalag sila at binuo ang hilagang Israel. Samantalang si Jeroboam na anak ni Solomon ang naging unang hari sa katimugang Juda. Sila kasama ng tribo ni Benjamin na naging kahariang Juda. Ano ang nangyari at nagkaroon ng digmaang sibil na humantong sa paghahati ng kaharian ni Solomon? May pangako ang Diyos kay Solomon na magiging malakas at may pagkakaisa ang kaharian niya kung tutupad si Solomon sa mga utos ng Diyos. Kung mananatili siyang tapat sa Diyos. Subalit nung siya ay tumanda na, si Solomon ay nakalimot. Siya ay nagpadala sa mga asawa niyang banyaga at sumamba na rin sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang maraming naging asawa. 700 lahat at babae na bumilang ng 300. Hindi pa nakabilang ang mga prinsesang kinuha niya. Dahil ang Diyos ay tapat sa kanyang salita, alang-alang sa pangako ng Diyos kay David at sa kanyang pagmamahal sa Jerusalem, nangyari ang paghahati ng bansa sa panahon ni Jeroboam, anak ni Solomon. Hindi na nakita ni Solomon ang kaawa-awang sinapit ng kanyang bansa. Yon ang habag na binigay ng Diyos sa kanya. Ang pinakaugat na kasalanan ng dalawang kaharian ay ang hawa-hawang pagsamba nila sa iba't ibang Diyos. Nilabag nila ang utos ni Yahweh na nakasaad sa aklat ng Exodus, Deuteronomy, at sa iba pang mga aklat na pinasulat ng Diyos kay Moses. Binigyan ni Yahweh sila ng mahabang panahon upang magsisi. Si Elias at si Eliseo ang mga propetang pinadala sa hilagang Israel. Sina propetang Isaiah, Jeremiah, Joel, Micah, Nahum, Habakuk at Zephaniah ay nangusap, nagpaalala at nagpababala sa katimugang Juda. Tumagal lamang ng 208 taon ang hilagang Israel at tuluyang natapon sila sa Assyria at nagsikalat ang kanilang mga inapo sa mga bayan ng imperyo ng Assyria hanggang sa mga araw na ito. Ang timog Juda naman ay binigyan pa ng Diyos ng 136 na taon na palugit na magsisi. Subalit, nahawa sila sa kapatid nilang hilagang Israel na sari-saring Diyos na rin ang sinamba. Hinatulan sila ni Yahweh na mabihag sa Babylonia ng 70 taon. Ang pangako ng Diyos na may matitira sa mga tinapon sa Babylonia ay kanyang tinutoo. Ang bansang Israel ngayon ay binubuo ng mga bumalik galing Babylonia. Sila ang tunay na Hudyo. Sila rin ang tunay na Israelita. Hindi lahat ng Israelita ay Hudyo, ngunit lahat ng Hudyo ay Israelita. Sa 19 na naging hari sa hilagang Israel ay wala ni isa ang sumunod at naging tapat sa Diyos. At sa 20 na hari sa Juda ay may 8 hari na lumakad sa tamang daan ng Diyos. Bagamat sila rin ay may mga pagkukulang,
Sila ay may pusong laging bumabalik sa Diyos. Ano ang nangingibabaw na aral ng aklat na ito? Hindi lamang sa mga Hudyong nakabalik galing Babylonia para magsimula ng bagong buhay, kung hindi para sa atin din, mga mananampalataya kay Kristo Jesus. Una, ang isa ay ang Diyos ay tapat kahit tayo'y hindi tapat sa Kanya. Pangalawa, sagana ang Kanyang biyaya sa atin. Sa aklat ng Pahayag, Kabanata 2, sinabi doon na lahat ng panahon binigay ng Diyos kay Jezebel, ang asawa ni Haring Ahab ng Hilagang Israel, upang magsisi. Ano ang ibig sabihin nito? Ilang daang taon nagpadala ang Diyos ng mga propeta. Ilang daang taon bago tuluyan na silang binihag ng kaaway. Hindi habang buhay maghihintay ang Diyos. Nasa kamay niya ang ating oras. Pangatlo, ipinapakita rin sa atin sa aklat na ito ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos. Ang mga biyayang ganap sa pagsunod at mga pagdurusa, sakit at kamatayan sa pagsuway. Hindi tayo kailangan ng Diyos. Tayo ang nangangailangan sa Kanya. Datapwat sino ba tayo na binigyan niya ng kahalagahan? Sino ba tayo na nilikha niya sa Kanyang wangis? Matuto tayong pahalagahan ang salita ng Diyos. Basahin, namnamin, isabuhay. Yan ang katagumpayan ng ating pananampalataya. Naway maging katulad tayo sa pag-uugali at pagtugon ni Haring David sa tuwing siya ay lumalabag sa katwiran ng Diyos. Dali-dali siyang tumatakbo sa presensya niya, handang tanggapin ng masakit na disiplina. Mas ninais pa ni David na mahulog siya sa kamay ng Diyos kaysa mahulog siya sa kamay ng tao. Sapagkat sa kamay ng Diyos ay may awa, sa kamay ng tao ay wala. Samahan ninyo ako muli sa susunod nating pagpapanayam. Abangan ang aklat ng 2 hari. Ako si Teo, ang inyong sundalo ng panalangin. Hindi ako nakakalimot na kayo'y idulog sa paanan ng Diyos na lumago sa kaalaman at karunungan sa Kanyang salita. May isabuhay ang Kanyang salita at maranasan ng ibig sabihin ng tunay na katagumpayan sa buhay. Shalom.